Hindi madali ang pinagdadaanan ng mga tao, lalo sa mga panahong wala ka ng malapitan. Bawat nalalagpas ang pagsubok ng mga tao ay may kalakip na sakripisyo't pawis at dugo na inialay para rito. Kaya mga kahuanatelas ay tunghayan niyo po ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Aalis na ako. Paalam ni Ana sa kanyang ina, ang panganay na anak ni Thomas at Belinda. 3 silang magkakapatid, ang isa ay nasa paaralan na at ang isa naman ay matagal nang pumanaw sa napakalubhang karamdaman nito. Anak, hindi ka pa kumakain ng umagahan. Kumain ka muna. Sagot naman ng ina habang inaayos ang mga plato at nagsasandok ng makakain. Hindi siya pinansin ng dalaga at sa halip ay sinabing, hindi ako kakain, aalis na ako. Matarin na sagot nito at kinuha ang ID niya na nakasabit sa likodan ng kanilang pintuan. Anong hindi? Dapat kumain ka ng umagahan. Gabi pa ang uwian nyo, diba? Maaga pa naman, kaya kumain ka na lang muna. Pagpupumilit ng ina at sinandukan siya ng makakain nito. Ma, pwede ba? Hindi nga ako kakain eh. May pupuntahan pa nga ako. Paggalit nitong tugon at hindi na nagsalita pang muli tsaka tuluyan ng umalis. Naiiwang nakatulala ang ina, nanghihina ang mga tuhod dahil sa inasta ng panganay na anak na si Ana. Alam niya sa sarili niya na may hindi magandang pinagdadaanan at mga ginagawa ang dalaga. Ilang araw na din itong hindi kumakain ng agahan sa kanilang tahanan. Si Ana ay 19 na taong gulang na nag-aaral sa kolehiyo. Nang marating ni Ana ang kanilang paaralan, ay agad itong dumiretso sa isang grupo ng magkakaibigan na lamang ang kalalakihan kaysa sa kababaihan. Nakaupo ito sa isang sulok kung saan may malaking puno na nagsisilbing silong nila. Oh, mga pare, nandito na pala yung may nanay na pinakamahigpit eh. Ani ng isang binata. Dahilan ng pagtawa ng iba. Tumayo ang binata, nagbibigay daan para makaupo si Ana. Ewan ko sa'yo. Tanging sagot ni Ana sabay upo sa tabi ni Beatrice, ang leader ng grupo. Init ng ulo ah. Anong meron? Tanong ni Beatrice habang kinukuha ang sigarilyo nito sa maliit na bag. Ang kulit kasi ng nanay ko. Pilit ng pilit kumain. Wala na nga akong ganang manigarilyo kapag kumain ako ng umagahan. Ani nito. Pahingi nga. Sigaw nito at inagaw ang sisindihang sigarilyo ni Beatrice dahilan para mahulog ito. Hindi pinansin ni Beatrice ang nahulog na sigarilyo at sa halip ay humarap ito sa dalaga at pinagbuhatan ng kamay. Ang bastos mo ha? Sigaw ni Beatrice na ikinagulat ni Ana. Teka, bakit ka ba nagagalit? Madalas naman tayong nagbibiroan ng ganito ha? Nagtatakang tanong ni Ana habang hawak ang kaliwang pisngi. Dinamdam ang hapdi ng sampal sa kanya. Ah, hindi ba nagbibiroan tayo? Kayang-kaya mo na akong bastusin ng ganyan? Tandaan mo, Ana, leader pa rin ako ng grupo at anumang gusto ko ay nasusunod. Maotoridad nitong sambit. Ano bang problema mo, Beatrice? Hindi ko naman intensyon yun. Talagang nakikipagbiroan lang ako. Sabihin mo nga sa akin, bakit ba galit na galit ka? Tanong ni Ana. Hindi naman siya duwag upang hindi ipaglaban ang kanyang sarili. Anong sabi mo? Nagtatakang tanong ni Beatrice na bakas naman sa mukha nito ang hindi pagkakaintindihan sa sinabi ni Ana. Bingin ka ba? Tinatanong ko kung bakit ang laki ng galit mo sa akin. Akala mo siguro hindi ko napapansin no? Na sa tuwing dumadating ako, umiirap yung malalaki mong mga mata. Paliwanag ni Ana. Huwag na kayo mag-away. Baka mamaya ay hindi pa maganda ang patunguhan yan. Awat ni Bernard, ang kasintahan ni Beatrice. Tumayo ito at pumagit na sa dalawang babae. Nasisiraan ka na ata ng bait, Ana. Ani nito. Nakalimutan mo na rin bang ako lang naman ang dahilan kung bakit marami kang kaibigan? Ako ang dahilan kung bakit kilala ka sa paaralan na to at kung bakit walang gumagawa ng hindi mabuti sa'yo. O baka nga na may wala ka lang talagang utang na loob.
Dagdag pa nito sa sinabi at nangiinsultong tumawa. Tumunog ang kampana ng paaralan dahil para sila ay mapatigil sa kanilang sagutan. Simula na ang klase at kinakailangan na nilang bumalik sa kanilang mga silid. "Humanda ka sa akin," ani ni Beatrice na may halong pagbabanta ang kanyang sinambit. Nakarating na sa silid si Ana subalit hindi pa din mawala sa kanyang isipan ang sinabi ni Beatrice. Marahil ay aabangan siya nito sa labas at hindi pa magiging maganda ang kahantungan ng lahat. "Miss Guzman, ayos ka lang ba? Kanina ka pang tulala. Ang iyong mga kamag-aral ay aktibong nakikinig sa akin." Tawag sa kanya ng guro. "Ano ang bumabagabag sa iyong isipan?" tanong nito. "Wala po to, guro. Magpatuloy lamang po kayo sa inaaral." Maikling tugon nito dahilan para hindi na muli pang pansinin ng guro. Natapos na ang klase, kinakabahan pa din si Ana. Habang naglalakad si Ana palabas ng silid, mabilis ang pintig ng kanyang puso. Nag-aalala siya na baka totoo nga ang banta ni Beatrice. Ngunit sa kabila ng takot, nagpasya siyang magpakatatag. Alam niyang hindi makakatulong ang pangungulila sa kanyang sarili. At kailangan niyang harapin ang anumang darating. Paglabas niya ng paaralan, nakita niyang nag-aabang nga si Beatrice kasama ang ilang kaibigan nito. Agad na lumapit si Ana, sinubukang iwaksi ang kaba sa kanyang dibdib. "Beatrice, kung may problema ka sa akin, sabihin mo ng maayos. Hindi kailangan ng karahasan para magkaintindihan tayo," sabi ni Ana. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Ngunit hindi sumagot si Beatrice. Sa halip, lumapit ito kay Ana at tinitigan siya ng masama. "Wala ka bang takot sa akin, Ana? Sa tingin mo ba ay madadaan mo ako sa magandang usapan?" "Hindi kita tinatakot, Beatrice. Gusto ko lang ng katahimikan. Kung may nasabi o nagawa man akong mali, handa akong magsorry. Hindi ko gusto ng gulo." Mariing sagot ni Ana, pilit na pinapakalma ang sarili. Napangisi si Beatrice. "Tama na. Hindi mo ko kayang takutin. Pero tandaan mo, Ana, hindi lahat nadadaan sa magandang usapan. Minsan, kailangan ng aksyon para maituwid ang mga mali." Bago pa makasagot si Ana, humakbang si Bernard sa harap ng dalaga. Tila ay pipigilan nito ang mas matindi pang pag-aaway. "Tama na, Beatrice. Napag-uusapan na natin to. Hindi kailangan ng pisikal na labanan. Hayaan mo na siya." Napatigil si Beatrice, tila nag-isip sa mga sinabi ni Bernard. Hindi naman ito gusto ng gulo, pero ayaw din niyang pakitaan ng kahinaan. Matagal bago nagsalita muli si Beatrice. "Sige, Ana, pagbibigyan kita ngayon, pero tandaan mo, wala ka na sa grupo." Agad na umalis si Beatrice kasama ang kanyang grupo. Naiwan si Ana na nakaawang pa ang bibig, hindi makapaniwala sa nangyari. Sa kanyang loob, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Mabilis na umuwi si Ana sa kanilang bahay, bagamat hindi pa din mawala sa kanyang isipan ang nangyari. Pagdating niya sa bahay, tahimik ang buong paligid. Nakatayo sa kusina ang kanyang ina, naghuhugas ng plato habang may mga luha sa kanyang mga mata. "Ma, nandito na po ako," mahinang sabi ni Ana. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso nang makita ang kalungkutan sa mukha ng kanyang nanay. Agad na lumapit si Belinda sa kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. "Anak, nag-alala ako sa iyo. Alam kong may pinagdadaanan ka. Sana magsalita ka. Hindi kita pababayaan." Naramdaman ni Ana ang init ng pagmamahal ng kanyang ina sa kanyang yakap. Bigla siyang naiyak. Hindi niya na napigilan ang kanyang nararamdaman. "Ma, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam kung ano po ang gagawin ko. Nalilito po ako." "Anak, nandito lang kami ng papa mo para sa'yo. Ano man ang problema mo, hindi mo kailangang harapin mag-isa. Huwag kang matakot magsabi sa amin. Mahal na mahal ka namin. Magulang mo pa din kami." Malambing na sabi ng ina habang hinahaplos ang likod ng anak. Naramdaman ni Ana ang bigat na unti-unting nababawasan ng kanyang dibdib. Sa kabila ng mga pagkakamali at mga pagsubok na pinagdadaanan niya, nandyan pa rin ang kanyang mga magulang, handang magpatawad at umunawa. Sa gabing iyon, habang magkatabing natutulog si Ana at ang kanyang ina, napag-iisip-isip ni Ana ang halaga ng pamilya, na kahit anong pagsubok ang dumating,
ang pagmamahal ng magulang ang magsisilbing gabay at lakas sa kanyang buhay. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang nagbago ang pananaw ni Ana sa kanyang mga magulang. Nagsimula siyang maging mas bukas at mas mapagmahal. Hindi na pinairal ang galit o inis. Nakita din ni Ana ang pagbabago sa kanyang ina, na mas naging masigla at masaya. Naging mas malapit siya sa kanyang nanay at sa bawat pagkakataong mayroon siya, sinusubukan niyang maglaan ng oras para mag-usap silang dalawa. Sa tuwing umuwi siya mula sa eskwelahan, pinipilit niyang makauwi ng maaga upang makatulong sa mga gawaing bahay at makasama ang pamilya. Anak, salamat sa pagdating mo ng maaga. Alam kong marami kang ginagawa sa eskwelahan, pero naramdaman ko na ngayon may mas oras ka para sa amin. Sabi ni Belinda isang gabi habang naghahain sila ng hapunan. Ma, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng suporta at pagmamahal na ibinibigay niyo po sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala po kayo ni Papa. Pasensya na po sa mga pagkukulang ko noon. Sagot ni Ana, puno ng pagpapakumbaba. Napangiti ang kanyang ina at sa kanyang mga mata, kitang-kita ang saya at pagmamalaki. Walang anuman yon, anak. Lahat ng magulang ay may responsibilidad na gabayan at suportahan ang kanilang mga anak. Ang mahalaga ay natututo ka mula sa iyong mga karanasan at patuloy na nagiging mas mabuting tao. Habang kumakain, napansin ni Tomas, ang ama ni Ana, ang pagbabago sa kanyang anak. Ana, napapansin kong mas maaliwalas na ang iyong mukha ngayon. Mukhang may nagbago sa'yo. Ano ba ang dahilan? Tanong niya, puno ng pagmamalasakit. Mukhang tama po kayo pa. Marami akong natutunan nitong mga nakaraang buwan. Natutunan ko na kahit gaano kahirap ang mga pagsubok, kailangan kong humarap ng buong tapang at hindi magpa-apekto ng galit o sama ng loob. Mas lalo kong napagtanto na walang ibang makakapitan kundi ang pamilya. Paliwanag ni Ana. Napakagandang aral, anak, sagot ni Thomas. Hindi mo alam kung gaano kaligaya ang aming puso na makita kang lumalaking responsable at mapagmahal. Nandito lang kami lagi para sa'yo. Sa araw-araw na lumilipas, mas pinagtitibay ni Ana ang kanyang relasyon sa kanyang mga magulang. Naging mas madalas ang kanilang mga kwentuhan at sa bawat pagkakataong mayroon, sinisikap niyang ipakita ang kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila. Nakita rin ni Ana kung gaano kahalaga ang pagbibigay ng oras at malasakit sa kanyang mga mahal sa buhay, lalo na sa mga magulang na hindi niya nais baliwalain muli. Isang araw habang naglalakad si Ana pauwi sa paaralan, napansin niyang may isang batang umiiyak sa gilid ng daan. Agad niyang nilapitan ng bata at tinanong kung anong nangyari. Miss, nawawala po ako. Hindi ko po alam kung saan ang bahay namin. Umiiyak na sabi ng bata. Hindi nagdalawang isip si Ana na tulungan ng bata. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Ano ba ang pangalan mo at saan kayo nakatira? Tanong niya. Ako po si Carlo. Hindi ko po alam ang eksaktong address pero alam ko po yung bahay namin kapag nakita ko po. Sagot ng bata. Kasama si Carlo, naglakad sila sa paligid upang hanapin ang bahay nito. Sa kanilang paglalakad naalala ni Ana ang mga oras na pakiramdam niya ay nawawala siya sa sarili niyang buhay. Mga panahong naliligaw siya sa landas na kanyang tinatahak. Ngunit dahil sa gabay ng kanyang mga magulang, nahanap niya muli ang tamang daan. Alam mo, Carlo, minsan ang buhay ay parang isang mahaba at madilim na kalsada. Pero lagi mong tatandaan, kahit gaano pa kadilim ang gabi, may ilaw pa rin sa dulo. Ang kailangan mo lang gawin ay magpatuloy at huwag sumuko. Sabi ni Ana na tila'y hindi lang kay Carlo kundi pati na rin sa kanyang sarili ang mga salitang yun. Makaraan ng ilang oras nahanap din nila ang bahay ni Carlo. Tumakbo ang bata patungo sa kanyang ina na labis na nag-aalala. Maraming salamat po ate. Hindi ko na po makakalimutan ang sinabi niyo. Sabi ni Carlo habang yakap ng mahigpit ang kanyang ina. Napangiti si Ana. Alam niyang hindi niya iyon ginawa para sa sarili kundi para sa bata. Naramdaman niyang mas napagtibay niya ang kanyang pananaw sa buhay. Umuwi si Ana na mas magaan ang pakiramdam at mas handang harapin ang anumang pagsubok na darating pa.
Pagka-uwi ni Ana, sinalubong siya ng kanyang ina na may malaking ngiti sa muka. Anak, napansin kong masaya ka ngayon ah. Anong nangyari? Ma, may tinulungan po akong isang batang nawawala kanina. Nahanap namin ang bahay niya at napag-usapan po namin. Naisip ko na kahit gaano kahirap ang buhay, lagi tayong makakahanap ng liwanag sa tulong ng pagmamahal at suporta ng mga mahal natin sa buhay. Tulad niyo po ni Papa. Masayang kwento ni Ana. Mabuti naman anak. Napakabuti ng ginawa mo. Lagi mong tandaan, kahit gaano pa kabigat ang pagsubok na pinagdadaanan mo, ang pagmamahal namin ng Papa mo ang magsisilbing gabay at lakas mo. Sabi ni Belinda, yakap ng mahigpit si Ana. Sa gabing iyon, habang nakahiga na si Ana, iniisip niya ang lahat ng mga natutunan niya sa kanyang mga karanasan. Hindi madali ang buhay, ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga magulang, na handang magsakripisyo at umintindi para sa kanyang ikabubuti. Sa kanyang puso, alam ni Ana na hindi niya pababayaan ang pagmamahal na ipinakita ng kanyang ina at ama. Sa bawat akbang na kanyang gagawin, sisiguruduhin niyang buo ang kanyang loob at puno ang inspirasyon mula sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Natutunan niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi pagkakaroon ng maraming kaibigan o material na bagay, kundi sa pagkakaroon ng isang pamilyang nagmamahal at sumusuporta sa iyo sa kahit anong oras. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na ipinakita ni Ana ang kanyang pagmamahal at pasasalamat sa kanyang mga magulang. Hindi na niya kailanman binabaliwala ang mga payo at mas naging masunurin at mapagkumbaba siya. Naging mas malapit sila sa isa't isa, at sa bawat pagsubok na dumating sa kanilang buhay, hinarap nila ito ng magkasamang buo ang lakas at puno ng pagmamahal. Dahil sa pagmamahal at gabay ng kanyang mga magulang, natutunan ni Ana ang isang mahalagang aral sa buhay, na sa bawat pagsubok at paghirap, ang pagmamahal ng pamilya ang siyang magsisilbing ilaw sa madilim na landas at mga magsisilbing lakas upang magpatuloy. Ikaw, Kahuana Tels, ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya, at sana po ay natutunan nyo ito. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po, at God bless us all.